Hello everyone! Welcome back to my channel. It's day 3 of our Hawaii trip. Today is my birthday and we started our day with a chill day. Pool lang kami and then nag-beach. Kala ko talaga chill day lang today. Wala akong kamalay-malay. Meron pala silang malaking pasabog mamaya. At syempre, ang breakfast uli natin ay musubi. Kami ni Daddy, dito kami sa may resort nag-breakfast. Yung dalawa, nagpunta dun sa beach. Dun daw nila gustong kumain ng breakfast by the sea. Si Miguel, as usual, tulog pa. Babalikan na lang uli namin siya mamaya. Medyo makulimlim ang panahon ngayon pero masarap pa rin maligo kahit umuulan ha. Alam nyo kahit maraming naliligo, ang dami talagang isda dyan. I don't know kung nakikita nyo. Ang dami no? At meron ding mga talangka doon sa gilid ng mga bato-bato. Kaya sabi ko sa mga bata, huwag kayong didikit kasi baka makagat kayo. Titigan nyo mabuti to kasi makikita nyo yung school of fish. Ang dami nila. Comment kayo sa baba ha kung nakita nyo. Dami no? Diyan naman, spot yung mga talangka. Yung iba ang lalaki, yung iba naman super liliit pa. Parang feeling ko kakapanganak lang nila. Nakakatuwa talaga, no? Kapag nagta-travel ka, ang dami mo mga makikita, may experience na mga interesting things. Mga bagay na hindi natin may experience kapag nasa 4 na sulok lang tayo ng bahay. And after nga naming maligo ay nagyaya yung mga bata dun sa other side naman ng sea kasi dito sa area na to medyo mabato kaya mas gusto nila dun sa kabila and at the same time sinundo na din namin si Miguel. Ito talaga yung type ng travel na gustong gusto ko, yung tipong slowing down ka lang, nagre-relax, nagmamasid sa mga tao, sa mga nagsisurf. At saka, you're just breathing in and breathing out. Walang iniisip masyado. Just relax. Perfect timing. Relax. Maya-maya nga ay dumating na si ate. Naglalako ng kanyang mga paninda. Nag-order kami ng pansit at saka ng biko. Super sarap ng paninda niya ha. Pero kudos kay ate kasi talagang bawat na isa doon sa beach, nilalapitan niya at inaalok niya ng tinda. Nakaka-proud kasi isa siya sa mga tao na lumalaban ng patas. I could just imagine yung hirap at saka number of rejections na natatanggap niya araw-araw. Tapos sa matinding init ng araw pa, no? Kaya nakaka-proud talaga si ate. Pagpe-pray talaga kita ate na manalo ka sa buhay. God bless you. At after nga naming magpaitim sa dagat, ay nagyaya na rin silang umuwi. Sabi mag-ready na daw kasi magpi-picture taking para sa birthday ko. Hindi ko alam, may malaking pasabog pala sila. Sinundo kami ng Uber. Ang kaso, ito namang Uber driver, ini-reveal kung saan kami pupunta. So apparently, magsa-sunset cruise kami. O diba? Busted ang surprise nila. Pero okay lang, happy-happy na ako dyan. They were the over here. So this is Hawaiian Convention Center. The Hawaiian Convention Center. Wow, that's so big. Yeah.
Alam nyo, yung visualization talaga, totoo. Kasi a few years ago, I was visualizing na yung birthday party ko will be in a boat or in a yacht, no? Hindi man siya naging yacht ngayon, but then it's still a sunset cruise. So, ibinigay talaga ni Lord yung wish ko through my family. So, binigay talaga nila sa akin yung best gift ever. It turned out better pa nga kasi I am spending quality time with my family. Kasi usually, kapag malaking party, ang time mo talaga nakafocus sa mga bisita hindi naman sa family mo diba? Kaya gustong-gusto ko talaga itong naging setup ng birthday ko kasi very intimate lang at the same time, na happy talaga yung puso ko kasi yung wish ko ay natupad talaga. Dati, mahilig din kaming mag-host ng mga malalaking birthday parties, especially ng mga maliliit yung mga bata. Pero ang napansin ko, kapag nag-host ako ng birthday parties, ang concentration is to entertain yung guest. Yung actual birthday celebrant, hindi talaga siya nabibigyan ng masyadong pansin. Kaya since then, we decided na every time may magbe-birthday sa family namin, we prefer to travel and spend quality time with each other. Tingnan nyo si ate nyo, happy talaga, ang ngiti hanggang tenga. Grateful talaga ako sa family ko kasi super happy talaga ako sa birthday ko. Ang daming mga surfers, gusto ngang mag-surf ng mga bata pero binawalan ko, natatakot ako kasi tingnan nyo naman, nasa gitna na halos sila ng dagat, baka mamaya merong patin dyan, diba? Kakatakot kaya. In the middle of the cruise pala, humihinto yung boat doon sa gitna ng dagat. It allows the passengers to actually swim and look at the different mga fishes, yung ganyan. Meron ding times na may mga lumilitaw na mga turtles. Mamaya makikita nyo, meron tayong turtle na makikita. So we are actually in the snorkeling area ng beach na to. Pero dun sa board namin, dun sa boat namin, bawal mag-snorkel kasi hindi naman daw sila licensed to host snorkeling activities. Pwede ka lang mag-jump just to swim, pero hindi ka pwedeng mag-snorkel. At ayan na nga, nagpakita na si Pong Pagong. Ayun siya ang cute ng turtle Ala, float lang siyang ganyan. And sometimes he would go up above the water just to get some air and then magsuswim na uli siya pailalim. Pero this time medyo matagal-tagal siya sa ibabaw, nakakatuwa. On board pala, they also serve drinks if you want some drinks. Pero hindi naman kami mahilig uminom kaya hindi na kami bumili. Mamaya na lang siguro kapag nag-dinner. Grabe, hindi ko pa rin talaga ma-imagine na 50 years old na ako. Feeling ko bata pa ako But anyway, we are actually so blessed kasi at the age of 50, may kanya-kanyang careers naman na yung mga bata. Yung bunso na lang ang problema namin. And at the same time, kami medyo relaxed na. We prefer a simple life, a simple and relaxed life. Makapag-travel hanggat kaya pa. At ayan nga, alam nyo ba, naghingi ng volunteer yung captain on board. And ayan, si Teresa, nagkaroon siya ng pagkakataon na i-drive yung boat namin. Tinutulak nga nila ako na i-try ko din daw. Ayoko nang on the spot na ganun Dito lang ako sa gilid-gilid, nagpapakute-cute. Sige, tatahimik na muna ako and I will let you enjoy the amazing view of the sunset at the beach of Hawaii. So, after nga naming mag-sunset cruise, ay nagaya na rin na mag-dinner yung mga bata. Tinanong nila ako kung ano ang gusto ko. Normally, I would prefer steak and stuff like that. Pero this time, I was really craving yung Banzai Burger. Nasarapan kasi talaga ako, kaya special request ko talaga sa kanila na kung po pwede, doon na lang kami mag-dinner.
Ang steak kasi po pwede naman kainin sa Canada, pero dito ko lang talaga sa Hawaii na appreciate yung burger. Kaya sabi ko talaga, pwede ba sa Banzai Burger na lang tayo? Ayun, pumayag naman sila. And that sums up our day 3 of our stay here in Hawaii. See you again on day 4. God bless everyone. Thanks for watching.